Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa sanawang katuruan patungkol sa mga spiritual na kaloob. Particular na ang panungan apat, ang kaloob ng pagpupuri at pagkakalita sa mga wika. Bilang panimula, ang mga spiritual na kaloob, kabilang ang mga kaloob ng pagpupuri at pagkakalita sa ibang wika, ay tungain na banal na espiritu. Ang mga ito ay malayang binibigay at dapat na malayang tanggapin. Ang mga kaloob nito ay binibigay para sa ating personal at individual na paglago, pati na rin para sa paglago ng katawan o ng ating komunidad. Ang ating paggamit ng mga kaloob at ang ating karanasan sa mga ito ay pagpapakita ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ang kaloob ng pagpupuri. Ano po ba ang mga dahilan kung bakit dapat purihin ng lahat ang Diyos? Una, iniutos ito ng Diyos sa kanyang salita. Matutunghayan po natin ito sa Ebanghelyo ng San Mateo, Kabanata 4, talata 10, gayon din sa Awit, Kabanata 150, talata 6. Bukod po dito, marami pang ibang lugar sa Biblia kung saan iniutusan tayo ng Diyos na purihin siya. Maraming awit na nagsisimula sa utos na purihin ng Panginoon. Ang hindi pagpuri sa Diyos ay pagsuway sa Kanya. Tunghayan po natin ang nakataas sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 4, talata 10. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Habang sa awit, Kabanata 150, talata 6, ito po ang nakasaad. Ang lahat ng mga may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Ang pagpupuri ay nararapat para sa mga matuwid. Ang ating pong saligan dito ay ang awit Kabanata 33, talata 1. Ngunit kung titingnan, nararamdaman ng ilang Kristiyano na ang pagpuri sa Diyos at ang pagkagalak sa Kanya ay tila hindi nararapat at tila hindi tama. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng kabaliktaran na pananaw. Sa awit, Kabanata 2, talata 1, matutunghayan natin na ang pagpupuri ay may kapaki-pakinabang na hatid. Ito ay mabuti, nakakatulong, malusog. Ang pagpupuri sa Diyos ay may malaking kapakinabangan sa buong katauhan. Gayun din sa awit, talata 23 ng Kabanata 50, may kita natin na sa bawat pagkakataon na tayo nag-aalay ng papuri, ating tinataas, dinadakila at niluwalhati ang ating Diyos. Bilang mga Kristiyano, ang ating buong layunin at hangarin sa buhay dapat luwalhatiin ang Diyos. Ang kaluluwang nagpupuri ay natututong malugod sa Panginoon at binibigay sa Kanya ng Diyos ang mga naisip ng Kanyang puso. Ito po natutunghayan natin sa awit, Kabanata 37, talata 4. Ngunit, napakaraming tao ang nagsasabi, kung ipagkakaloob lamang ng Diyos sa akin ang mga naisip ng aking puso, higit ko siya ang papupurihan para dito. Ito po'y maling kalagay, maling konsepto. Dahil, ang banal na kaayusan ay ang kabaliktaran. Pinupuri natin ang Diyos at sa Kanya ibinibigay sa atin ang mga naitin ng ating puso. Ang pagpupuri ay nauuna sa tagumpay. Sa ikalawang aklat ng Kronika, Kabanata 20, talataan 21 hanggang 22, may kita natin doon ang kwento ni Haring Jehoshaphat na pinamunuan ng bayan ng Diyos sa labanan. Nagtalaga siya ng mga musikero at mga awit na nagmarcha sa unahan ng hukbo. Ano po ang naging resulta? Kapahamakan para sa kanilang mga kaaway. Isipin po natin ang isang hukbo na pinamumunuan ng mga awit, mga taong nagpupuri sa Diyos. Ito po'y kakaiba. Ngunit, bagamat ang mga sandata ng ating pakikirigma ay hindi makalaman o karnal o natural, gayunpaman, ang mga ito ay makapangyarihan at maaaring gibain ang mga kuta
ni Satanas. Habang tayo po ay pumapasok sa labanan para sa Panginoon ngayon, dapat nating gawin ito ng may kamalayan sa kapangyarihan ng pagpupuri. Ang pagsulong na nagpupuri sa Diyos ay pagsulong ng may pananampalataya at may hinihintay na tagumpay. Maaari nating maranasan ng Diyos na nakikipaglaban at gumagawa para sa ating kapakanan. Ang pagpupuri ay isang proteksyon laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Wala pong taong tumatalikod sa pananampalataya na nagpapanatili ng buhay ng papuri sa Diyos. Kung kaya, si Job hindi siya tumalikod sa pananampalataya dahil matatag niyang pinanatili ang kanyang papuri sa Diyos kahit sa pinakamahirap na kalagayan. May mga katangian po ng paggamit ng kaloob ng pagpupuri. Ang pagpupuri ay nagsisimula sa puso at nagpapakita ng sarili. Ang tunay ng pagpupuri ay nagsisimula sa puso. Ito po ay pagpapahayag ng ating damdamin, sentimento at pagnanais patungo sa Panginoon. Maaari niyo pong tunghayan ang awit kabanata 86, talata 12, tukol dito. Gayun din, ito po yung mismong lalim ng ating pagkatao, ang luklukan ng ating mga emosyon. Nagsisimula ito sa puso, mula sa pagmumuni-muni, paggawa ng meditasyon, at iba pang kaugnay na bagay. Lumalabas po ito sa isang pisikal na pagpapakita o manifestasyon. Kukol pa rin po sa mga katangian na paggamit ng kaloob ng pagpupuri. Ang pagpupuri ay naririnig. Mababasa niyo po ito sa awit kabanata 66, talata 8. Ang papuri ay maaaring gawin sa pamagitan ng pagsigaw, sa pamagitan ng pag-awit, sa pamagitan ng pagtawa, sa pamagitan ng mga instrumentong musikal. Maaari niyo pong basahin ang mga kabanata at talata sa aklat ng awit. Ang pagpupuri ay nagsasangkot ng pisikal na pakikilahok. Nandiyan po yung pagpapalakpak, pagtaas ng mga kamay, ngayon din ang pagsasayaw. Ang mga salitang Hebreo at Grego na itinalin na sayaw ay may iba't ibang interpretasyon kabilang ang pagtalon, paglundag, pagtaas ng mga paa. Para po sa mga Israelita, ang pagsayaw ay isang tinatanggap na paraan para sa pagpapahayag ng malaking kagalakan at tagumpay. Ang pagsasayaw ay tumitigil kapag ang kagalakan ay tumitigil. Ang pagsayaw ay bumabalik kapag ang kagalakan ay bumabalik. Matutunghayan po natin ito sa aklat ng Panaghoy, kabanata 5, talata 15, gayon din sa aklat ni Propeta Jeremias, kabanata 31, talata 13. At ang pagpupuri ay nagsasangkot ng kabuuan ng ating pagkatao. Tayo po ay tatluhang pagkatao na binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Maaari niyo pong balikan ang ating mga batis na nakalagay dito. Ang pagpupuri ay dapat gawin ng patuloy sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Upang purihin ang Panginoon ng patuloy at sa lahat ng oras, dapat nating tambahin siya sa lahat ng dako at sa lahat ng lugar. Nandito po yung mga batis ukol sa pahayag na ito. Mula sa awit, aklat ng Hebreo. Ang kaloob ng pagkakaloob ng mga kapagsalita sa ibang wika ay meron pong dalawang aspeto. Yung una, panalangin sa mga wika na matutunghayan natin sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 14, talata 14, at yung pangalawa naman po ay nasa propesiya sa mga wika. Yung talakayan po natin dito ay nakatuon sa unang aspeto, yung pananalangin sa mga wika. May mga maling akala po kumpara sa katotohanan tungkol sa kaloob nito. Unang kamalian, pinipilit
ng, ng espiritu ang isang tao na magsalita sa mga wika. Ano po ang katotohanan ukol dito? Hindi kailanman pinipilit ng banal na espiritu ang sinuman. Sa ganap na paggalang sa atin ng kanyang nilikha, malumanay na inihahanda ng Diyos ang biyaya para sa atin. Nasa atin po ang pakikipagtulungan. Isa pang kamalian, kapag unang nasalita ka sa mga wika, magkakaroon ka ng napakadramatiko at napakalaking emosyonal na karanasan. Ilang mga manifestasyon, panginginig, pagpapagaspat ng mga kamay, pananakit sa sarili, pag-iiba ng hubit ng bibig, pagangalit ng mga ngipin, at iba pa. Ang katotohanan, ang ating Diyos ay isang malumanay at mapagmahal na Diyos. Ang Espiritu na ating tinatanggap ay isang Espiritu ng pagsamba at papuri, hindi ng karahasan, hindi ng histerya. Kamalian, kung nais ng banal na Espiritu na tanggapin mo ang kaloob, matatanggap mo ito. Kaya, hayaan mo lang itong mangyari. Hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Hayaan mo lang. Kaya umupo ka lang doon na nakatikom ang bibig at nakakrus ang mga braso. Ang katotohanan, kailangan natin lumapit sa Panginoon ng may inaasahang pananampalataya. Ang naniniwala na kung tayo ay hingi, tayo ay tatanggap. Pagkatapos, ay kailangan nating buksan ng ating mga puso, isipan, ang ating buong pagkatao sa Kanya. Pangatlo, ang pananalangin sa mga wika ay madalas na humahantong sa pag-awit sa mga wika sa panahon ng pagsamba. At bilang pagtatapos, gamitin po natin ang kaloob ng pagpupuri at pagsasalita sa mga wika sa personal na pananalangin, mga pulong ng tambayan, at mga pagtitipon ng panalangin. Maraming salamat po, magandang gabi, at naway patuloy tayong pagpalain ng ating poong mitapal sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananampalataya. Papurihan po natin ang Diyos na lumikha.